binti at tuhod ang hanggang ngayon nilulusong ng mga residente ng Purok Kalabasa sa Barangay Lamak makabalik lang sa kanilang mga tahanan at maisalba ang mga gamit na pwede pang pakinabangan. Ang tubig bahang yan ay nagiging putik pagdating sa unahan. Isa ang bahay ng pamilya Ruiz sa mga nasalanta ng malawak na baha nang tumama ang bagyong Tino sa Southern Leyte noong Martes ng hating gabi. Wala pa rin kuryente at signal kaya si Dominic na isang ESL teacher walang choice kundi lumiban sa trabaho. Natingala na lang ni pag 3 o'clock jud kay nanimaho ng lapok and then daghan ng tubig. Nya nagdinaga na paggawas na mo sa balay tagatuhod na and then dali ra kadyo nakasulod ang tubig dagikan sa mabaw. Mato pag-ana mo is tagahawak na jud. Umapaw daw ang tubig sa unahang bahagi ng Salog River na hindi pa natatayuan ng river wall. Sa dami ng tubig, maski ang dike malapit sa kabahayan sa Purok Kalabasa, bumigay. Riprap ang salog, nagtupong ang tubig. Pila ka minutes ana natumpag ang riprap mao to ang ang tubig sa balay usa pa jud ng flow. Inabutan ng Bilyonaryo News Channel ang contractor ng proyekto na iniinspeksyon at sinusuri ang pinsala ng dike. Ayon sa mga tauhan ng RJIR Enterprises Corporation na tumanggi ng humarap sa kamera, may sheet piles daw ang proyekto na may lalim na 6 meters. Pero kung hindi raw nito kinaya ang tubig na ibinuhos ng bagyong Tino, posible raw na kailangan pa itong palalimin hanggang mahanap ang mas matigas at solidong lupa sa ilalim. Desidido naman ang barangay na makipag-usap sa contractor. Kailangan talaga na maanod kagat yung riprap namin for safety sa mga tao. Ito raw ang unang beses na dumanas ng ganitong pagbaha ang Barangay Lamak. Bukod sa pagkain at tubig, panawagan din ng mga residente ang damit at gamit pampagawa ng kanilang mga bahay.